Nagpagulay tayo ng Diyos dito sa Bergamo. Almost complete. Almost. Glory to God. Amen? So alam ko may mga patotoo kayo, pero isasama natin sa preaching natin ang patotoo nyo. At dahil ang ating pag-uusapan ay tungkol sa kingdom testimony, the power of kingdom testimony. Amen? So adesso parleremo di testimonianza, la potenza della testimonianza nel regno. Io lo so che ognuno di noi abbiamo la nostra testimonianza, la nostra vita. Testimonianza vuol dire quando raccontiamo delle nostre esperienze, ma non solo esperienza normale, ma esperienza davanti al Signore come ci ha cambiato o come ci sta cambiando. Kung paano niya tayo binago o paano niya tayo binabago. So ito rin ang pagpapatuloy natin, yung pag-uusap natin patungkol sa buhay ni Apostle Paul. Di ba? Last 2 weeks, nakita natin yung power ng Holy Spirit at yung power ng mga evil spirit. Last week, napag-usapan natin last week, yung magpapaalam na siya sa Church of Ephesus dahil pupunta siya ng Jerusalem at magpupunta na siya sa third missionary journey na niya. So, nagpapaalam siya dahil baka hindi na siya makabalik. Pero at the same time, ay ginamit niya yung opportunity para mas mapagtibay yung pananampalataya ng mga Ephesians at ng mga leaders ng Ephesus at para mapaalalahanan sila sa mga darating na magiging problema nila bilang church. Dahil ang mga churches, normally, ay dumadaan sa mga ganitong problema na minsan talagang pinapaalala niya that kung magpipreach kayo o magtuturo kayo, ang ituturo natin is about the kingdom of God. At yun nga, mayroong mga darating na mga false teacher, may mga darating na magtuturo ng ibang katuruan, pero we have to stand firm in the teaching of our Lord Jesus Christ. Amen? Quindi qua leggiamo dal Acts 21, 10-13 para makita natin yung prophecy muna. Tapos sa Acts 21, 26 to 40 hanggang Acts 22, dito natin makikita yung testimony ni Paul. Okay? Quindi adesso leggiamo dal Atti 21, dal 10 al 13, e qua vediamo la profezia a Paolo. Okay? E poi vedremo dopo quello che succederà dal versetto 26 al 40 e al capitolo 22 dove vedremo la testimonianza di Paolo. La testimonianza di Paolo praticamente lo sappiamo già perché è la vita di Paolo che abbiamo già iniziato a studiare dall'inizio, quindi adesso vedremo cosa vuole dire Paolo e anche per imparare come formare la nostra testimonianza. Amen? Quindi dito nga sa testimony ni Paul, alam na natin yung mga ikikwento niya. Di ba? Kasi napag-aralan na natin kung sino si Paul, napag-aralan na natin kung ano yung naging buhay ni Paul, kung sino yung naging teacher niya, si Gamaliel, at kung ano yung naging buhay niya bago siya maging Kristiyano. Okay? So dati siyang Hudyo at na-convert siya dahil sa Damascus Road. So tayo naman, makikita rin natin kung paano naman tayo mismo magbubuo ng testimony natin. Di ba? May kausap tayo na kaibigan natin. Tapos nagsimula tayo magkwento tungkol sa pananampalataya natin. Para mas maging makabuluhan yung testimony natin, mas magandang kumpleto. Alam natin kung hindi lang tayo basta magkikwento ng naging buhay natin prima, tapos parang mas problemado pa tayo ngayon kaysa sa imbis na testimony yung nangyari, parang nagrereklamo ka pa sa pastor mo, o nagrereklamo ka pa sa church nyo. Kundi ang itataas natin ay ang pangalan ng Diyos sa pamamagitan ng experience natin sa buhay. So mas mahalaga kung sino tayo after, di ba? Na tayo ay makakilala sa Panginoon. Kung ano man yung mga credentials natin before, o mga napag-aralan natin, natapos natin sa eskwelahan, or na-achieve natin, pinakamahalagang bagay para sa atin is yung turning point natin. Di ba? Yung kagaya kay Paul. Kung paano tayo binago ng Diyos, paano tayo binabago ng Diyos, at paano tayo ginagamit ng Diyos sa kanyang kaharian. Kaya ang tawag natin ay kingdom testimony. Amen? Kasi pwedeng testimony lang eh. Kasi pag nag-testimony ka lang, yun nga, kung ano lang yung nangyari sa'yo kahapon. Kung ba, ano tayo ng testimony. Baka kahapon may ubo ko, ngayon magaling na ako. Diba? Ganun, nag-testimony ka.
Pero yung kingdom testimony, kompleto yun. Kumbaga, kung ano sino ka dati, yung dating buhay mo, yung kahit mga magagandang bagay, achievements na mga nakuha mo, kasama yun hanggang sa panahon ngayon kung paano ka ginagamit in the kingdom of God. Amen? So, address ulit mo sa Ati 21, 10 at 13. Okay, basahin ko sa English. Okay, pakibasa na lang sa Italiano. And as we tarried there many days, there came down from Judea a certain prophet named Agabus. Okay, ito yung name, si Agabus. Okay. So, Christian prophet siya. At yung name niya ay kakaiba, Agabus. No? Na ang ibig sabihin ng Agabus ay locust. Locust. So, pangalan niya, insekto. Okay. Okay. Si chiama, la profeta si chiama Agabus, che lui è un profeta, non è un profeta come una volta che quando dicono profeta è uno che fa i nanguhula, no? Uno che fa, come si chiama? Che predice il futuro, no? Lui è un cristiano, Agabus vuol dire locus, ano sa locus ano? Italiano. Ha? Cos'è locuste? Locusta. Okay. So nome vuol dire locusta. Okay. Verse 11. And when he was come unto us, he took Paul's girdle and bound his own hands and feet and said, Thus saith the Holy Ghost, so shall the Jews at Jerusalem bind the man that owneth this girdle and shall deliver him into the hands of the Gentiles. Anong ginawa ni Agabus? Kinuha niya yung sinturon. Okay, or girdle. Girdle yung dito, di ba? Sa tiyan. Ni Paul at tinali sa kamay niya, tapos tinali sa paa niya. Sabi niya, pagdating niyo sa Jerusalem, yung mga Hudyo, itatali kung sino man yung may-ari nitong girdle na to, kung sino man may-ari nitong sinturon na to. Quindi la profeta, cosa ha fatto? Ha preso la cintura di Paolo e l'ha messo, l'ha legato sua mano, ha legato anche al piedi e poi ha detto, quando arrivate a Gerusalemme, i giudei vi prenderanno e vi metteranno come prigionieri, come ho fatto io. Verse 12, and when we heard these things, both we and they of that place besought him not to go up to Jerusalem. Then Paul answered, What mean ye to weep and break mine heart? For I am ready not to be bound only, but also to die at Jerusalem for the name of the Lord Jesus. So, nalungkot yung mga nakarinig, no? Dahil syempre, itatali si Paul, kukulong. So sabi ni Paul, huwag kayong malungkot dahil hindi lang ako handang matali, hindi lang ako handang makulong, kundi handa rin ako mamatay. Amen. So hindi kayo dapat malungkot. Amen. Because I do this in the name of the Lord Jesus. Amen? Quindi, quando le persone che erano lì hanno sentito quello che ha detto Agabus, erano tristi, ovviamente. Però Paolo ha detto che invece di essere tristi dovete gioire, perché io non sono solo pronto ad essere un prigioniero, ma sono anche pronto a morire per il nome di Gesù Cristo. Amen? Adesso andiamo sa verse 20. Verse 26 to 40. Okay. Then Paul took the men, and the next day, purifying himself with them, entered into the temple. Verse 26. Verse 26. No pa, 21, chapter 21, verse 26. Then Paul took the men, and the next day, purifying himself with them, entered into the temple to signify the accomplishment of the days of purification. Adesso sono già in Jerusalem, nasa Jerusalem na sila dito. Okay? Until that day, an offering should be offered for every one of them. And when the 7 days were almost ended, the Jews which were of Asia, when they saw him in the temple, stirred up all the people and laid hands on him. Kung naalala nyo nung nakaraan, yung mga taga-Turkey, mga taga-Corinthians,
di ba, ng mga Hudyo. Hinahanap si Paul. Talaga sinusundan siya kung saan pumunta. Hanggang sa Jerusalem, nasundan sila. At sila yung gumawa ng gulo para hulihin si Paul. Okay, 28. Crying out, men of Israel, help! This is the man that teacheth all men everywhere against the people and the law, and this place, and further brought Greeks also into the temple, and had polluted this holy place. For they had seen before with him in the city Trophimus, an Ephesian, whom they supposed that Paul had brought into the temple. Okay, nakita na kasi nila si Trophimus. Si Trophimus ay isang Ephesian, at inisip nila, dinala ni Paul si Trophimus. So naisip nila, baka nandun din si Paul. So sinundan nila si Trophimus dun sa temple at nakita nga nila si Paul. At ang ano nila kay Paul, ang sinasabi nila kay Paul na si Paul yung nagtuturo ng against sa mga Hudyo. Bakit against? Kasi nga pinapapasok ni Paul ang mga hintil, ang mga tagalabas doon sa sinagoga ng mga Hudyo o sa temple ng mga Hudyo. So isang pinakita nilang ebidensya ay si Trophimus nga. Kasi nga si Trophimus ay Greek. Si Trophimus ay hindi Hudyo. So parang sinasabi nila na nagpapapasok ng hindi Hudyo, ng maruming tao. Kasi para sa kanila, pag hindi tuli, so pag hindi Hudyo, marumi yun. So hindi nila basta-basta pinapapasok sa temple or sa synagogue yung mga ganong mga tao. Para sa kanila hindi karapat-dapat yun. So kasalanan sa kanila yun. So yun ang binigay nilang ebidensya. Okay? And all the city was moved. Okay? Narinig ng mga tao. And the people ran together, and they took Paul and drew him out of the temple, and forthwith the doors were shut. And as they went about to kill him, papatayin na si Paul, tidings came unto the chief captain of the band that all Jerusalem was in uproar. O narinig nung sundalo, nung chief captain ng mga sundalo na nagkakaroon ng kaguluhan sa Jerusalem. So, dumating siya, who immediately took soldiers and centurions. Okay? Nagtawag siya ng mga sundalo and ran down unto them. And when they saw the chief captain and the soldiers, they left beating of Paul. Okay? Kawawa naman si Paul. No? Binugbog. Okay? Hindi lang isang tao yung bumugbog kay Paul, kundi buong Jerusalem. Na para itigil yung pagbubugbog kay Paul, kailangan pa ng sundalo. Okay? So ang tinawag nung chief captain, centurions. Ibig sabihin, ang centurion kasi, ano yun, parang leader siya ng 100 na sundalo. Okay? So pag may tinawag na isang centurion, may kasama yung 100 sundalong private. Yung mga sundalo, ang tawag doon? Yung pinakamababang sundalo, private yun, di ba? Ibig sabihin, 100 na sundalo, bawat isang centurion. Eh, ang sabi rito, centurions. So, hindi natin alam kung ilang centurions yung dinala ng chief captain. Sabihin, marami talaga sundalo. Kasi buong Jerusalem talagang susugurin si Paul eh. So, natigil yon. Okay? So, kaya sabi rito, na, ayun nga, na actually, magandang bagay yun dumating yung mga sundalo kasi baka mapatay si Paul noon, nung time na yun, sa dami ng bumubugbog sa kanya. And then the chief captain came near and took him and commanded him to be bound 2 chains. Yun na yung, narinig niyo yung kanina, yung prophecy, di ba? Na itatali siya, sabi dito, 2 chains, and demanded who he was and what he had done. And some cried one thing, some another among the multitude. And when he could not know the certainty for the tumult, he commanded him to be carried into the castle. And when he came upon the stairs, so it was that he was borne of the soldiers for the violence of the people. For the multitude of the people followed after, crying, "Away with him!" And as Paul was to be led into the castle, he said unto the chief captain, "May I speak unto thee?" Who said, "Canst thou speak Greek?" Okay. So malamang dito, dahil nasa Jerusalem sila, okay, nung nagtanong siya ng "May I speak unto thee," ay Aramaic ang ano niya, or yung salita ng Jewish. Okay? So time na yon, ang salita nila is Aramaic. So tinanong siya nung sundalo, "Hindi ka ba marunong mag-Greek?" Kasi ano yung Greek nung panahon nila?
Yun yung English natin sa panahon natin ngayon. Halimbawa ngayon sa Italy, siyempre, hindi lahat ng tao nagsasalita ng English. So yung Aramaic, yun yung parang Italiano natin. Okay? Pero yung sundalo, hindi naman siya Hudyo. Kasi ang mga sundalo ay mga Romans. Diba? Sinasakop nga ng mga Romans yung Israel. Nung time na yon, Roman ang may hawak ng Israel. So ang nagtanong ay Roman soldier. So hindi siya marunong mag-Aramaic. So tinanong niya, marunong ka bang mag-Greek? Kung sa panahon natin ngayon, parang marunong ka bang mag-English? Parang gano'n. Art not thou that Egyptian, which before these days madest an uproar and leddest out into the wilderness 4,000 men that were murderers? But Paul said, I am a man, which am a Jew of Tarsus, a city in Cilicia, a citizen of no mean city, and I beseech thee, suffer me to speak unto the people. And when he had given him license, Paul stood on the stairs and beckoned with the hand unto the people. And when there was made a great silence, he spake unto them in the Hebrew tongue, saying. Amen? So, dito, sabi ni Paul, hayaan mo muna akong magbigay ng defense ko. Kasi nasa hagdan sila. So, yung castle ay nasa ibabaw. Okay? Anong gagawin sa castle? Bakit siya dinadala sa castle? Kasi sa castle, itatali siya doon at habang tinotorture siya, tatanungin siya ng mga tanong. Ako, naalala niyo yung ginawa kay Jesus? Naalala niyo yung ginawa kay Jesus? Di ba? Nang nagkaroon ng trial ng madaling araw. Actually, yung trial na yon is illegal. Kasi ginawa ng madaling araw. So, anong ginawa ng trial na yon? Lahat ng nag-aakusa kay Jesus, di ba? Sinasampal siya, sinusuntok siya, bawat akusa. Ganon din yung gagawin kay Paul kasi ganon yung type ng interrogation ng panahon na yon. Habang tinatanong ka, may hampas, may suntok, may sampal. So ganon yung alam na ni Paul yung mangyayari sa kanya. Inisip niya, teka lang, kakabugbog ko lang. Kakatapos lang nila akong bugbugin dun sa baba. Ngayon, ito torture naman ako dun sa castle, sabi niya. So habang nasa hagdan pa lang, magbibigay na siya ng defense niya. Okay? Or yung word na apologia. Okay? Defense. So, magbibigay siya ng defense niya. Yung defense niya is actually yung testimony niya. Okay? Nagbigay na siya ng konti kasi nagpaliwanag siya dun sa sundalo. Okay? Na pinaliwanag na kung sino siya. Na Hudyo siya, taga Tarsus siya, hindi siya taga Jerusalem. So, siguro nag-hint na siya na meron siyang gustong sabihin na mahalaga, pero nga, wala na siyang time, kailangan niya nang maibigay yung defense niya bago pa siya dalhin sa castle. Quindi, qui vediamo Paul che sta iniziando a chiedere al soldato, perché ha appena subito, come si chiama, le botte giù, no? Ha subito delle botte giù, stava per morire, e lui sapeva che quando arriveranno al castello ci sarà un tipo di come si dice? Interrogazione. Però quell'interrogazione lì è tipo l'interrogazione che è stato fatto a Gesù. Che Gesù era lì, che ogni persona che arrivava con l'accusa, non solo con la parola ma anche con le botte, no? Dava il pugno, dava lo schiaffo. Okay? Quindi Paolo sapeva che quando arriveranno lì al castello subirà la stessa cosa. Che anche lui sarà lì interrogato, ma non solo interrogato, ma anche prenderà delle botte, dei pugni, degli schiaffi. Quindi prima di arrivare lì, mentre erano sulle scale, ha iniziato già a dire la sua difesa, voleva già iniziare a dire la sua testimonianza, chi è. Quindi ha iniziato a dire, io sono Paolo, che io sono un giudeo, però non sono di qua, sono di Tarsus. Okay, quindi sta iniziando a dire che guardate che non sono un giudeo normale, che io sono speciale. Però siccome è un soldato, cioè non ci pensa, un soldato non ci pensa, perché lui si sente speciale, perché è romano, quindi non ha ascoltato la parola di Paolo. Adesso andiamo al capitolo 22, dove vedremo la testimonianza
di Paolo. E qui ha iniziato a parlare in greco, perché prima, quando ha chiesto se posso parlare, magari ha chiesto in aramaico, perché l'aramaico era la lingua dei giudei in quel tempo lì, però la parola comune, cioè la lingua comune di quel tempo lì, era il greco. Il greco è come l'inglese nostro adesso, per dire che aramaico è come l'italiano qua in Italia, per dire. Però siccome il soldato non è giudeo, quindi lui è un romano, magari parla latino. Una volta in Roma si parlava latino, però la lingua comune è greco. Quindi ha chiesto, ma non parli greco? Ha chiesto a Paolo. Quindi quando è iniziato a dire la sua difesa, ha parlato in greco. Quindi Atti 22 è stato detto di Paolo in greco. Amen? Adesso leggiamo. Men, brethren, and fathers, hear ye my defense. Okay, defense, yung word na apologia. Okay? Kaya doon ang galing yung word na apologetics. Okay, narinig niyo na yung apologetics? Apologetics, kapag mayroong nag-explain about the Bible, ang tawag doon is apologetics. Hindi yun yung nag-apologize. Okay. Pero doon din galing yung word na apologize. Kasi pag nag-apologize ka, paano ka nag-apologize? Baka nagsusorry ka. Sorry lang. Hindi mo ipapaliwanag yung nangyari. Di ba? Ipapaliwanag mo yung nangyari kasi baka hindi niya naintindihan. Kaya siya nagsusorry ka kasi nagalit. So ipapaliwanag mo yung side mo. Kasi baka yung side niya lang yung nakita niya, ngayon ipapaliwanag mo naman yung side mo. Yun yung apologizing. So ang apologetics naman is yung papaliwanag mo kung ano yung sinasabi ng Bible about doon sa certain topic na maaaring yung nakikinig ay hindi niya naintindihan yung part na yon, so you will give an explanation, okay, or a defense. Yun. So ganun din yung gustong gawin ni Paul, dahil baka yung side niya ay hindi pa naririnig ng mga sundalo o ng mga ibang tao. Ang narinig lang ng mga tao ay yung sinigaw kanina nung taga-Asia na Hudyo. Sabi niya, masama itong tao na ito dahil against to sa simbahan ng Hudyo. Okay, so yun lang yung side na narinig nila. So kailangan niyang mag-explain. Okay, apologia. Okay? Verse 2, and when they heard that he spake in the Hebrew tongue, to them, they kept the more silence, and he said. Okay, so nung narinig nila si Paul na malinaw siyang magsalitang Hebrew, di ba? Tumigil lahat. Di ba? Parang sa Pilipinas yan eh. Di ba? Pag may nagsalita na magaling magsalita ng English, tahimik na lahat. Di ba? Dahil baka ma-nosebleed ka pa pag sumagot ka pa. No? So, hayaan mo na siyang magsalita. Parang gano'n, yun ang nangyari. So, narinig nila, nagsalita, galing magsalita nito ng Hebrew. Di ba? Hindi to taga rito, baka taga Dayo to. Di ba? Sikat to. Magaling to, matalino. Kasi para sa Pilipinas, pag magaling ka mag-English, parang automatic matalino ka na. Di ba? Kahit hindi ka naman matalino, basta magaling, maarte ka lang magsalita ng English. Di ba? Slang, gano'n. Artista na agad, di ba? Artista na agad. Mga pumunta ng Amerika na masyal ng 2 buwan, pagbalik, English speaking na, di ba? So, pinapakinggan sila kasi magaling mag-English, parang matalino. Pero parang ganito yung nangyayari normally. So ganun yung nangyari kay Paul. Tahimik sila lahat, narinig nila si Paul. Na Greek. Okay. So sabi ni Paul, I am verily a man which am a Jew, born in Tarsus, a city in Cilicia, yet brought up in this city at the feet of Gamaliel, and taught according to the perfect manner of the law of the fathers, and was zealous toward God, and ye all are this day. And I persecuted this way unto the death, binding and delivering into prisons both men and women. So kinikwento niya yung nangyari nung una, na yun yung ginagawa niya. Kung ano yung ginagawa sa kanya ngayon, siya yung gumagawa nun dati. Di ba? Na siya yung tagatali, siya yung tagahuli ng mga Kristiyano, yun yung gawain niya eh. So sabi pa rito,
And also the high priest that bear me witness. Witness ba siya ng high priest? And all the estate of the elders, from which also I received letters unto the brethren, and went to Damascus to bring them which were there bound unto Jerusalem for to be punished. And it came to pass that as I made my journey and was come nigh unto Damascus, about noon, suddenly there shone from heaven a great light round about me. Yun ang nangyari sa Damascus Road. Okay? And I fell unto the ground, and heard a voice saying unto me, Saul, Saul, why persecutest thou me? So itong Saul, Saul, why persecutest thou me? I read letter sa Bible ko. Kasi si Jesus mismo, di ba naalala niyo? Si Jesus yung kausap niya. And I answered, Who art thou, Lord? And he said unto me, I am Jesus of Nazareth, whom thou persecutest. So ang mga pinipersecute niya, ay mga Kristiyano, mga bagong Kristiyano pa noon time na yon. Pero ang sabi ni Jesus, kapag pinipersecute ang mga Kristiyano, ang pinipersecute mo directly is si Jesus Christ. Amen? So, and they that were with me saw indeed the light and were afraid, but they heard not the voice of him that spake to me. And I said, What shall I do, Lord? And the Lord said unto me, Arise and go into Damascus, and there it shall be told thee of all things which are appointed for thee to do. And when I could not see for the glory of that light, being led by the hand of them that were with me, I came into Damascus. And one Ananias, a devout man, according to the law, having a good report of all the Jews which dwelt there, came unto me, and stood and said unto me, Brother Saul, receive thy sight. And the same hour I looked up upon him. And he said, The God of our fathers had chosen thee, that thou shouldest know his will, and see that just one, and shouldest hear the voice of his mouth, for thou shalt be his witness unto all men of what thou hast seen and heard. And now why tarriest thou? Arise and be baptized, and wash away thy sins, calling on the name of the Lord. And it came to pass that when I was come again to Jerusalem, even while I prayed in the temple, I was in a trance. Okay? Pagdating sa Jerusalem, pagdating sa temple, nagkaroon ulit ng trance. Okay? And saw him saying, si Jesus Christ ulit, Make haste, get thee quickly out of Jerusalem, for they will not receive thy testimony concerning me. And I said, Lord, they know that I imprisoned and beat in every synagogue them that believed on thee. And when the blood of thy martyr Stephen was shed, I also was standing by and consenting unto his death, and kept the raiment of them that slew him. So kung naalala nyo si Stephen, okay, yung pinagbabato, namatay, di ba? So nandun siya. Siya yung nag-utos, sabi nga rito eh. Siya yung nag-consent, okay? Siya yung nagbigay ng utos na patayin si Stephen. Kaya kung galit yung mga Hudyo sa kanya, parang tanggap niya, nagalit sila kasi nga yun sa mga ginawa niya. No? So, and he said unto me, Depart, for I will send thee for hence unto the Gentiles. Okay, so ito na-receive niya yung mission niya from Jesus Christ himself, na ang kanyang mission is to go to the Gentiles. And they gave him audience unto his word, and then lifted up their voices and said, Away with such a fellow from the earth, for it is not fit that he should live. And as they cried out, and cast off their clothes, and threw dust into the air, the chief captain commanded him to be brought into the castle, and bade that he should be examined. So, ito na yung nangyayari ngayon. Okay? So, tuloy natin. When the centurion heard that, he went and told the chief captain, saying, Take heed, what thou doest, for this man is a Roman. So, may nakarinig na centurion, o naintindihan ng centurion, na si Paul ay Roman. Okay? So, ano nangyari? So, the chief captain came and said unto him, Tell me, art thou a Roman? He said, Ye. And the chief captain answered, With a great sum obtained I this freedom. And Paul said, But I was freeborn. Then straightway they departed from him, which should have examined him. And the chief captain also was afraid, after he knew that he was a Roman, and because he had bound him. Okay, so, nung narinig nung chief captain na Roman pala si Paul, pinakawalan siya. Okay?
Pero hindi pa rito natatapos kasi meron pang magkakaroon pa ng meron pa mga council para palayain talaga si Paul. Pero yung nagtali sa kanya, tsaka yung mga sundalo na nakapalibot sa kanya, iniwan siya. Okay, dahil nalaman nga na Roman siya. Amen? So balik tayo, okay, sa power of the testimony of Paul. Amen? Paul's defense, sabay natin kanina, and testimony. Okay? So, napakahalaga yung part na si Paul ay nagsilita in Hebrew. Okay? Sa panahon natin ngayon, sabihin na natin yung Hebrew is English. Pero it can be any language. Ibig sabihin, you are looking for common ground. Amen? When you are giving a testimony, we are looking for common ground. Amen? Hindi yung gusto mo lang magmalaki na kumbaga pinapakita mo kasi mayroong mga nagte-testimony na gusto nila na mas mataas sila dun sa kausap nila. Okay? May mga ganun na nagte-testimony, may mga ganun na nagkikwento na gusto lang nilang maikwento na yung mga achievements nila. Okay? So part pa rin yun ng testimony, pero gagamitin mo yung achievements mo to find a common ground. Okay? So anong ginawa ni Paul? Tingnan natin yung ginawa ni Paul. Nung nagsimula siya ng testimony niya, ang una niyang sinabi, Hudyo ako. Okay? At ayun pala, una niyang ginawa is nagsalita siya in Hebrew. Bakit in Hebrew? Para naiintindihan ng lahat. Okay? So pag may kausap ka, titingnan mo kung sino yung kausap mo. Okay? Baka naman English ka ng English. Hindi mo pala nakakaintindi ng English yung kausap mo. Or, di ba? Or parehas kayong Ilocano, so okay lang na mag-Ilocano. Pero halimbawa, maraming ibang tao na nakakarinig ng testimony mo, tapos, siyempre, marunong ka naman mag-Tagalog, anong sabihin mo? Hindi ka mag-Ilocano, magtatagalog ka. Dahil ibig sabihin, pinapahalagahan mo yung kausap mo. Di ba? Kaya for example, nandyan si Greta, no? Na Italiano, so magsasalita ako ng Italiano para maintindihan niya rin yung sinasabi ko. And yan nga, syempre, karamihan sa atin, Tagalog, so magtatagalog ako. Okay? So hindi ko ipupush ko ano yung language na mas komportable ako, kundi syempre, papahalagahan mo yung mga nakikinig. Okay? So yun yung maganda, yun yung ginawang part ni Paul, na hindi pa siya nagsasalita, ay meron ng intentionality doon sa gagawin niya. So yung kanyang defense is hindi lang para makatakas, kundi to give a testimony kung ano yung ginawa ng Diyos sa buhay niya. Amen? Dahil yun ang buhay ni Paul Lahat ng opportunity to give a testimony, to give glory to the Lord, at ipakita ang kabutihan ng Diyos sa buhay niya, kahit negative yung mga nangyari sa kanya, kahit kabubugbog niya lang, kahit duguan pa yung mukha niya siguro, o maga pa yung mga mukha niya, ay ready siya to give a testimony. Quindi qui vediamo la testimonianza di Paolo, no? Ha iniziato a parlare in greco, per dire che tutti devono sapere, devono ascoltare e devono sentire la mia testimonianza, perché per Paolo non è solo importante la sua testimonianza così lo fa andare libero, ok? Vuole dire la testimonianza così la gente intorno sentono la bontà del Signore, tutte le cose buone che ha fatto il Signore con lui, anche se in quel momento aveva la faccia tutta gonfia, magari anche tutta insanguinato, però lui era pronto a dire la sua testimonianza davanti a tutti, parlando in greco, così tutti riescono a capire e riescono a sentire. Quindi la prima parte della sua testimonianza è la sua credentials, yun ang una niyang binanggit. Okay? Sabihin, pinakilala niya muna yung sarili niya, ako si Paul, pinanganak ako sa Tarsus, pero Hudyo ako. Ano pa? Nag-aral ako dito sa Jerusalem, sabi niya. Kay Gamaliel. Si Gamaliel, ang sabihin na natin, ano ba pinaka-sikat na university ngayon sa Pilipinas? UP. UP? Pinakamahal. Mahal UST. Okay. Lasal. Di ba Lasal? Lasan.
Ateneo. Lasal Ateneo. Ako UST ako. Pero hindi ko sinasabi na UST mas mataas sa Lasal eh. Kasi ate ko Lasal eh. Pero dahil mas magaling mag-English ate ko, so tsaka mas mahal ang tuition ng ate ko. So Lasal. Parang sinabi niya graduate ako ng Lasal. Parang si Gamaliel lang naging teacher ko. So siya ang pinakasikat na teacher sa Judea. Quindi la sua testimonianza ha iniziato con le sue credenziali. Io sono Paolo, io sono nato a Tarsus, sono un giudeo come tutti voi. Cosa vuol dire? Sta cercando un punto di riferimento dove sono tutti uguali, così riescono a capire quello che vuole dire. Così saranno, come si dice, presi con la come si dice, con la voglia di ascoltarlo, no? Io ho studiato qua in Gerusalemme con Gamaliel, perché Gamaliel era il rabbino che è più conosciuto, più popolare, e anche quello che costa di più, perché è quello più bravo. Quindi sta dicendo tutte queste cose. Okay, sabi ni Paul establishes common ground by highlighting his birth in Tarsus, his education in Jerusalem under the renowned Rabbi Gamaliel, and his former zeal for God, which included persecuting the way to the death. E non solo quello, ma voleva ha detto anche come lui stesso ha fatto quello che stanno facendo con lui in quel momento. Che lui perseguitava i primi cristiani, andava a prendere i cristiani e ucciderli. Okay? So yun yung credential ni Paul, no? Mamamatay tayo. Pero hindi lang yan, kundi pinapakita niya yung zealousness niya sa pagiging Hudyo. Na kung kayo ay mga Hudyo na talagang pinapahalagahan nyo yung relihiyon, yung mga batas at yung mga tradisyon, okay, ng Hudyo. Kasi para sa kanila, tradisyon yun, ito mga malaking bagay yun, talagang batas sa kanila na hindi basta-basta magpapapasok sa temple ng kung sino-sino. Yung sinasabi ni Paul, kung mahalaga sa inyo yung mga ganyan, mas mahalaga sa akin. Kaya tawag niya sa sarili niya, I am the Jews of the Jews. Ako ay Hudyo ng mga Hudyo. Di ba? Kung Hudyo ka, mas mataas pa ako sa iyo. Okay? Pero sa part na to, hindi niya ginawa yon. Napansin niyo ba? Hindi niya ginawa yon, kundi pinapantay niya lang yung sarili niya. Na kung kayo ginagawa niyo yan, okay, ako rin ginagawa ko dati yon, yung mga Hudyo, hinuhuli ko. Okay? Sa mga letters niya, sinabi niya yon, I am the Jews of the Jews. Pero sa time na ito, dahil testimony ang gusto niyang maibigay, okay, hindi niya itinaas yung sarili niya. Kumbaga, pinapantay niya lang para magkaroon ng common ground. So, yun yung target ni Paul sa kanyang pagsasabi ng credentials, yung common ground. Okay? Poi, dopo le credenziali, dopo che lui ha detto chi è lui e quello che lui ha fatto, okay, che ha iniziato a dire quello che è successo a Damasco. Quando abbiamo parlato della vita di Paolo, il suo cambiamento, turning point, okay, il punto come si dice? Cambio di vita. Okay, ha iniziato a cambiare la vita. Okay? Yun yung sa Damascus Road. Okay, la strada per Damasco. Dove è successo una cosa sovrannaturale. Talaga yung nangyari ron ay isang supernatural na pangyayari na hindi nangyayari sa lahat ng tao. Okay? Bakit niya sinabi yun sa tingin niyo? Bakit yun ang pinili niyang ikwento? Okay. Kasi kapag nakakarinig tayo ng mga ganong kwento, nakaka-curious. Di ba? Aabangan mo yung susunod na mangyayari. Di ba? Kaya nga mahilig tayo sa mga superhero, lahat ng may mga super. Di ba? Kasi naku-curious tayo, exciting. So doon agad pumasok si Paul. Hindi niya na masyado pinahaba. Talagang pagkatapos nung kinwento niya yung tungkol sa mga ginawa niya, pumasok na agad siya. Damascus Road na agad. Actually, marami pang nangyari before nun, pero pumasok na agad siya sa Damascus Road para ikwento kung ano yung nangyari sa kanya, nakakaiba. Okay, ano yung kakaibang nangyari? Okay? Meron siyang nakitang liwanag, tapos
may nagsalita sa kanya ang Panginoong Jesus, di ba? At sinabi na pumunta siya ng Damascus. Hanapin niya si Ananias. So, after din nun, nabulag siya. Okay? Kinuwento niya rin na nabulag siya. Kasi sinabi ron na hinawakan siya sa mga kamay. Okay? At siya ay tawag doon, inakay ng mga kasama niya. So sabi niya, yung mga kasama niya, walang narinig. Okay? Pero may nakita silang liwanag. Okay? Pero walang narinig yung mga, siya lang nakarinig. Yun ang sabi niya. Okay? Tapos bandang huli, siya lang din yung nabulag. Okay? Yun yung turning point. At ang pinakamahalagang part dito ay yung tinanong siya ng ating Panginoong Yesus na, Saul, Saul, why are you persecuting me? Amen? Bakit niya sinabi yun? Bakit yung part na yun ang sinabi niya? Kasi pinapakita niya sa mga bumugbog sa kanya na ako dating bumubugbog, sinabihan ako ni Jesus Christ na pinipersecute ko si Jesus mismo. So sinasabi niya na kung ako binubugbog niyo ngayon, pinipersecute niyo si Jesus. Hindi ako. Okay? Yun yung gusto niyang ipakita doon sa kanyang turning point. At syempre, pinapakita niya rito yung ginawa ng Panginoon sa buhay niya na from someone who persecute Christians hanggang sa isang magiging Kristiyano. Okay? So, pinakita niya rin kanyang growth and maturity. Yung third part ng kanyang testimony is yung growth and maturity. Okay? So, sa growth and maturity, pinakita rito yung baptism and mission ni Paul. Okay? Na from being a Christian murderer, okay, pinakita nung time na makita niya si Ananias, ay naibalik yung paningin niya, siya ay nagpabaptize at siya ay nagpaturo. Okay? Siya ay nag-undergo ng training. Hindi siya yung basta-basta naging Kristiyano at okay na, kundi talagang nagpa-training siya sa mga disciples. Okay? So sabi rito, may command sa Acts 22:16 na nabasa natin kanina, get up, be baptized, and wash your sins away, calling on His name. Amen? So ang pinapakita rito, okay, hindi lang dahil gusto niyang makalaya, kundi gusto niyang ibigay yung testimony ng nangyari sa kanya. Okay? Na, siyempre, gusto niya rin ipakita kung sino siya, pero at the same time, gusto niyang ipakita na mas makapangyarihan ang Diyos. Na pwede niyong gawin ang lahat sa akin. Okay? Hanggang patayin niyo ako. Okay, okay lang. Pero gagamitin ko itong pagkakataon na ito upang ipakita sa inyo kung paano ako binago ng Panginoong Jesus. Amen? So yun yung testimony niya. Okay? And last is, sa kanyang kingdom testimony, is the ministry. Okay? So, dahil nakikinig na yung mga tao sa kanya, okay, ready na siya na ibigay yung mission niya. Okay, yung ministry niya, kung bakit siya nandun. Okay? Kasi nga, yung iba ay siguro yung mga iba ay iniisip lang na nagpunta siya ng Jerusalem dahil mayroong tradisyon. Kasi yung time na yun may tradisyon eh. Yun yung cleansing. Kaya sila nagpunta ng temple for 7 days kasi 7 days silang pupunta sa temple para mag-cleansing. Okay, naghuhugas sila ng kamay, naghuhugas sila ng paa. May cleansing rite silang ginagawa for 7 days. So, siguro isipin ng iba, yun lang yung ginawa niya ron. Pero para kay Paul, nagpunta siya ron for ministry purpose. Talagang kahit saan siya magpunta, ready siya magbigay ng kanyang testimony. So, nandito na nakikinig na yung mga tao. Okay? At dito niya na ibinigay yung mission niya, that his mission is for the Gentiles. Bakit niya rin sinabi yun? Para maipaliwanag niya rin sa mga tao kung bakit siya may kasamang Greek sa temple. Okay? At kung bakit nagpapapasok sila o nagsasama sila ng mga hindi Hudyo sa kanilang assembly. Diba? Kasi may mga churches na sila eh. Yung mga churches nila mix. May Hudyo, merong Gentiles. Diba? At minimix nila sa service. So para sa iba, hindi yung katanggap-tanggap dahil para sa kanila, tinataas nila yung mga Hudyo, tinataas nila yung mga Israelites. So, para sa mga iba, kasalanan pa rin yun, yung ginagawa ni Paul. Pero kay Paul, which is, yun yung mission niya eh. Yun yung binigay sa kanya ng Panginoong Jesus to go to the Gentiles, to preach Jesus Christ and to preach the kingdom of God.
Amen? Quindi questa è la sua testimonianza. La testimonianza di Paolo, come ho detto prima, ha iniziato con credenziali, poi ha iniziato a parlare il punto della sua vita in cui lui ha cambiato, quando è successo qualcosa di soprannaturale, quando ha visto una fascia di luce, poi Gesù ha iniziato a parlare con lui e dopo Gesù ha detto di andare ad Ananias, a Damasco, solo che quando è andato via la fascia di luce, lui ha perso anche la vista, quindi ha detto che lui è stato accompagnato dai suoi accompagnatori e poi ha iniziato a dire come lui è cresciuto, è diventato maturo nel suo cammino verso Dio, quello che abbiamo letto in Atti 22:16, che qui vediamo che un comandamento da Gesù di alzarsi e di essere battezzato e di camminare nel nome di Gesù. E poi alla fine vediamo anche come Paolo ha iniziato a parlare del suo ministero, del comandamento di Gesù, a lui stesso di andare dai non giudei o dai gentili per predicare il regno di Dio. Amen? So ang question natin ngayon, what is the result of Paul's testimony? Adesso la domanda, cos'è il risultato della testimonianza di Paolo? Okay? Ganon din tayo. Okay? Tanong din tayo. Nakapag-testimony na ba tayo? Okay? Sa mga kaibigan, sa kamag-anak. Okay? So, ngayon, pag next time na magte-testimony tayo, ito na yung gagawin nating parang form. Okay? Parang ano yan eh, parang di ba sa prayer, tinuro ni Jesus Christ kung paano mag-pray. Saan natin makikita yun, yung Our Father who art in heaven. Yung fathers, di ba? Yung Our Father, di ba? Ibig sabihin, hindi yun mismo yung prayer natin. Hindi tayo magpe-pray ng Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. So, okay lang masauluhin natin yun. Pero hindi yun ang prayer natin, kundi yun yung form ng prayer natin. Okay, magsisimula tayo na itataas natin ang pangalan ng Diyos, di ba? Tapos bago tayo humingi, di ba? Manghihingi mo tayo ng tawad, di ba? Sunod-sunod yun, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done. So ganito rin yung ginawa ni Paul, nagbigay siya ng form, okay, ng structure on how to give our testimony. Baka may kausap tayo. Okay? Anong unang gagawin mo pag may kausap ka? Nanay Tess, anong unang gagawin niyo pag may kausap kayo? May kababata kayo na nakausap nyo na hindi pa Kristiyano. Ano yung una nyo? Tanungin mo kung anong saan siya nag-church o tanungin mo kung Jehovah's Witness na ako ngayon, sabi niya. Anong pangalan niya? Hindi, kung kakilala nyo naman, kilala nyo naman. Eh di, ipaliwanag mo rin yung ginagawa mo sa church. So, hindi mo tayo pupunta ron. Kasi after na yun makikita natin. So, naghanap muna ng common ground. Maghanap muna tayo ng common ground. So, papakilala mo muna yung sarili mo. Siyempre, tama yun. Tatanungin mo muna siya, saan ka ba nag-church? Ano na yung, nasa ang punto na siya ng buhay niya, saan yung trabaho. Kasi normally, yun, bawa ako, naghahanap ako ng common ground. So, kahit sino kausap ko, bata man, matanda man, naghahanap ako lagi ng common ground. Minsan, pag lalaki, trabaho or hobby, ganyan, mga ganyan. So magandang bagay na pagsimulan, na magkaroon kayo ng common ground. Kasi ang common ground nila noon, nung time na yon, Hudyo. Okay? At mamamatay tao. so yun yung common ground nila. Yun ang naisip ni Paul na common ground nila. Parehas tayong Hudyo, mamamatay tao ako dati, gusto nyo akong patayin ngayon. So yun yung common ground natin. Doon tayo ngayon, doon tayo magsisimula. So ganoon din, pag may kausap tayo, maghahanap tayo ng common ground, di ba? Ay, criminal ka pala dati, madurukot din ako. Ganun. Di ba? Magkakaroon na kayo ng common ground ngayon. Pero dapat sabihin mo totoo, huwag ka magsisinungaling, huwag ka gagawa ng kwento. Kasi baka gumawa ka naman ng kwento para magkaroon kayo ng common ground. Baka magalit mo siya. Di ba? Parang si Ivan nung nakausap ko, di ba? First time lang kami nag-usap noon. Pero matagal kami nag-usap. Kasi yung sa bahay niyo, si Ivan. Kasi napag-usapan namin yung trabaho niya na medyo may
pagkapareha sa trabaho ko kasi mga ano rin, ginagawa niya naman, nililiko niya naman yung mga tubo. Ako naman, ibang form naman. So, nagkaroon kami ng common ground, kaya nakapagkwentuhan kami sa mga ganun. So, yun yung tinatawag na common ground. Hanapan mo ng common ground para magkaroon kayo ng conversation. Okay, yun ang hahanapin mo, conversation. Na maging interesado siya sa mga susunod mong sasabihin. Okay? Tapos, siyempre, magkikwento ka na ng magandang nangyari sa buhay mo. Yan na, papasukan mo na. Turning point. Yun yung turning point. Diba? Alam mo ba, Chris, ano pala, nakulong ka pala dati. Gano'n, diba? Sabi, ako rin mandurukot ako dati sa EDSA. Pero binago ako ni Lord. Parang gano'n. So, nagda-drugs ka ba? Sabi, ako rin, nakatry ko na yan. Pero nung dumating ako sa Italia, nakilala ko si Lord. Nakapag-church ako sa ganyan. Tapos binago niya ako. Yun yung turning point na one day, sa akin for example, ang testimony ko is inutusan ako ni Mama na bumili ng tubig sa Isilunga. Ikwento ko ba yung mga via? Medyo kasi yung via namin is via Friuli, dun sa may So ang Isilunga ay papunta ron. Pero hindi ko alam kung bakit ako nasa Lodi. Nasa Permata ako ng Lodi. Sasakay siguro ako ng 92 pabalik sa amin. Umikot ako. Inikot ko. Kasi ang Isilunga, di ba, nasa, ang pangalan nun, Montenero. Malapit sa Montenero. So, nagpunta ako ng Porta Romana. Tapos may sinakyan akong bus. Bumaba ako ng Lodi. Bit-bit ko pa rin yung dalawang bit-bit ng tubig na gano'n. Okay. At may dumating na, na youth. Dating youth. Anak nila Brother Manolo. Si Diglia. Hindi si Michael, yung bunso, si Dennis. Di ba may kotse na siya noon dati? Manager siya ng McDonald's. Tapos sabi niya, sakay ka na, punta tayong church. Sakay naman ako, bitbit ko pa rin yung tubig. Tapos, siguro first ko lang yan, mga 2 weeks pa lang ako sa Italy noon, 2 weeks pa lang. Pero doon na nag-church sila Mama. Sinama na rin ako sa church. So kilala na ako ng mga ibang members. Siguro nakita nila ako sa Fermata. Sama ka sa church. May practice pala sila ng worship team. So ako naman nanonood, bit-bit pa rin yung tubig, nandun sa harapan sasabi nila, ay kailangan namin ng isa pang kanta, marunong ko ba kumanta? Tapos yun, pinakita ko sa stage, nag-special number. So pinakanta ko na. So yun yung first time ko na kumanta. Okay. Na hindi ko inaasahan kasi nga, inutusan lang man ako bumili tubig eh. Lumabot ako ron. Tapos tinanong ko, pwede ako kumanta. Doon na nagsimula yung ministry ko sa worship team. Naging backup, nag-aral ako mag-gitara, nag-aral ako ng mga ibang instruments, hanggang sa naging worship leader. At ngayon ay, alam nyo na yung nangyari, pastor na. So, yun. So, yun. Ganon yung ginawa ni Paul. Yun yung testimony na pwede natin gawin. Maghanap tayo ng common ground hanggang sa doon tayo darating sa. Pero, ang pinakamahalagang part dito ay hindi yung itataas mo yung sarili mo. Kundi ang itataas mo ay yung ginawa ng Diyos sa buhay mo. Amen? Na kung hindi ka binago ng Diyos, malamang, di ba? Lugmo ka pa rin sa droga, lugmo ka pa rin sa nakakulong ka na, or worse, nakalibing ka na. Di ba? Na talagang ang Diyos ang gumawa ng lahat ng bagay para ilagay ka ron sa posisyon na yon na hindi mo inaasahan. Kasi nga, Diyos ang gumawa Diyos ang gumalaw. Ganon din ang nangyari kay Paul. Sino bang nagkakala na si Paul ay mabubulag habang naglalakad sa Damascus Road? Di ba? Na kakausapin siya mismo ni Jesus Christ na pumunta ka kay Ananias. At pagdating kay Ananias, binalik yung paningin niya. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, totoo ang Diyos. Totoo si Jesus. Totoo ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kung nangyari yun kay Paul, may isip na nakakarinig kay Paul, pwede rin mangyari sa akin yun. Okay? At kung mayroon din tayong ganong testimony, di ba? Isipin niya, kung nangyari kay Dave, pwede rin mangyari sa akin. Di ba? Kaya yung sa mga kaibigan ko, talagang alam nila yung mga nangyayari sa akin, mga best friend ko sa Pilipinas,
Kaya lang sinasabi ko sa kanila na kung nangyayari sa akin, pwede rin mangyari sa inyo. Amen? At yung talagang yung mga nakikita ako ng mga achievements nila, talagang proud na proud ako sa kanila sa mga achievements nila. Pero, mas magiging proud ako sa kanila. Di ba? Kung tatanggapin nila ang Diyos bilang, ang Panginoong Yesus bilang Diyos sa tagapagligtas nila. Amen? So, ganun din tayo. Amen? Sa ating testimonyansa. Pero, ang pinakamahalaga, okay, bukod sa napalaya si Paul, kasi nakikita natin sa dulo, napalaya. Sabi dito, upon learning Paul is a Roman citizen by birth, unlike the commander who bought his citizenship at a high price, the soldiers immediately withdraw. The commander is alarmed because it was illegal to even bind a Roman citizen without a trial. So, magitan ng kwento niya, naintindihan ng mga sundalo, uy, Roman to. Sabi nung chief na sundalo, di ba? Chief captain yun. Sabi niya, ako nga, binili ko pa yung yung citizenship ko. Si Paul, pinanganak ng libero. Kaya sabi niya, born free. Hindi yung born again. Sabi niya, born free. Okay, para sa mga Romans, mas mataas yun. Kasi ibig sabihin, ay pinanganak siya, na Roman na siya, kahit saan siya magpunta. Libero siya, free siya. Okay, kaya siya pinakawalan agad. Pero, ang pinakamahalagang achievement when it comes to his testimony ay yung mga tao na nakarinig sa testimony ni Paul at magtitiwala rin sa Panginoong Yesus. Amen? Amen? Kasi minsan, mayroong mga testimony na nakaka-motivate. Diba? Motivational. Marami yan sa internet yung mga nagte-testimony na nakaka-motivate. Na mayroong, dahil sa testimony nito ay nagnegosyo, diba? O sa testimony ni sister, nag-diet, pumayat. Diba? Nag-diet ka rin, pumayat. Motivational yun nag-gym, diba? Nag-gym, nagkaroon ng muscle, diba? Testimony pa rin yun Motivational testimony pa rin yun. Diba? Pero ang highest, I believe, na result ng testimony ay ang kapag isang tao ay tumanggap sa ating Panginoong Yesus bilang kanyang Diyos at tagapagligtas. Amen? Kapag tayo ay nag-testimony, okay, hindi lang nila makikita yung achievements natin, hindi lang nila makikita yung pagbabago natin, kundi makikita nila yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. Amen? Na kung dati ay parang imposibleng magbago ka. Dahil may mga kilala tayong ganyan, mga dating lasinggero, dating talagang kung manigarilyo ay bumibili ng box-box na sigarilyo, di ba? Pero dahil binago sila ng Diyos, sila mismo yung nag-decide na itigil. Amen? Na hindi yun kaya ng tao lang. Marami na akong kilala na nag-try na itigil yung mga bisyo nila. Wala, bumabalik pa rin sila sa bisyo nila. Hindi nila kayang kontrolin. Bakit? Dahil tanging ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu ang makakapagbago sa tao. Hindi yung sarili nating katalinuhan, marami kasing mga method ang mundo. Di ba? Meron ba yung mga ayaw manigarilyo, meron mga chika, meron mga pad na gano'n, di ba? Pero pag naubos na yun, maninigarilyo ulit. Pag naubusan na siya, hanapin niyo ulit yung sigarilyo. Yung pala, yung mga nakatago sa banyo, may mga nakaipin sa ilaw ng unan, may mga nakatago pa pala. Pero pag ang Banal na Espiritu ang gumalaw, subito yan. Nagkaya ng binasa natin nung mga nakaraan, di ba? Sinunog nila agad yung mga nila, paraphernalia nila, yung mga rebulto nila. Subito binasag, sinunog nila. Bakit? Because of the testimony and because of the power of the Holy Spirit na sumaka nila. Amen? Yun yung nag-udyok sa kanila. Yun yung nag-inspire sa kanila. Ang Banal na Espiritu ang the best motivator of all. Amen? So yun yung result ng testimony ni Paul at yun din dapat ang resulta ng testimony. Amen?